Kinabukasan, habang nakatayo sa gitna ng mga labi ng mga dambuhalang halimaw sa lugar ng Wilderness, kinakalkula ni Chu Jingming na ang kanyang bagong naipon na 5,000 ability points ay sapat na sapat para sa kanyang mga kasalukuyang layunin. Nakasandal sa kanyang sibat, pinagnilaya niya ang bilis ng kanyang paglakas, sa loob lamang ng wala pang kalahating taon, kaya na niyang lakbayin ang mapanganib na lugar na ito nang halos walang makaharang, at iilan na lamang sa mga mid-rank tier 5 na halimaw ang maituturing pa niyang tunay na kalaban. Biglang may nakita siyang kislap ng liwanag sa gitna ng masukal na kagubatan, nang makilala niya na isa itong pambihirang uri ng halamang kumikinang na likas lamang sa lugar na iyon. Nagpasya siyang pulutin ito, inabot niya at inani ang isang maningning na golden 100 color, at maingat na nakakolekta siya ng 3 kumpol nito. Samantala, sa loob ng unibersidad, sinusuri ni Vice Principal Lin Guang ang mga opisyal na dokumento sa isang holographic screen na ipinapalabas ng isang lumilipad na drone sa kanyang opisina. Nang marinig niya ang mahinang katok, inanyayahan niya ang bisita na pumasok. Pumasok si Chu Jingming at tinanong siya ni Lin Guang kung galing ba siya kagagaling lamang sa kagubatan. Tumango siya at ipinaliwanag na nangangaso siya ng mga halimaw upang manatiling matalas at handa ang kanyang kakayahan sa totoong laban. Pinuri siya ni Lin Guang sa kanyang dedikasyon sa praktikal na pakikipaglaban, at sinang-ayunan na ang mga virtual na pagsasanay ay hindi kailanman mapapantayan ang karanasan sa tunay na mundo. Lihim na natatawa sa sarili si Chu Jingming dahil ang dahilan na kanyang imbento lang ay labis na pinuri ng nakatatanda. Nagpasalamat siya sa mga sinabi nito at inilahad ang isa sa mga kumikinang na bulaklak, magalang na inaalok ito bilang isang souvenirs mula sa kanyang paglalakbay. Tinanggap ni Lin Guang ang regalo ng may pagpapahalaga. Kahit na siya ay isang Tier 8 Grandmaster na sanay makatanggap ng mga mamahaling kayamanan, wala pang sinuman ang nagbigay sa kanya ng simpleng bulaklak lamang. Namula ang kanyang mga pisngi at itinago niya ang kanyang masayang ngiti sa likod ng mga talulot nito. Bumalik sila sa seryosong usapan at binanggit ni Lin Guang ang kamakailang tagumpay ng kanyang team sa virtual training. Pinuri niya sila dahil natalo nila ang isa sa pinakamalalakas na legendary team ng unibersidad, at binigyang diin kung gaano kahanga-hanga ang kanilang nagawa laban sa mga kalaban na nasa antas ng mid-rank tier 4. Mapagkumbabang itinuwid ni Chu Jingming na ang nakalaban lang pala nila ay ang mas mahina sa dalawang legendary squad. Pero pinatihan siya ni Lin Guang at sinabing isa pa rin itong napakalaking tagumpay. Inamin niya na dahil napatunayan na ng team ang kanilang galing, panatag na ang kanyang loob bago magsimula ang torneo. Gumuhit siya ng kumikinang na asul na magic circle at lumitaw doon ng isang makapal na salansan ng 10 tiket. Maayos at maganda itong inabot niya kay Chu Jingming bilang kapalit na regalo. Nang makita niya ang mga pulang pass, pinawisan siya ng malamig. Nakilala niya agad na ang mga ito ay ang sobrang bihirang premium inner-field tickets para sa National University League. Nahihiya niyang inamin na sobrang mahalaga ng regalo at pakiramdam niya ay utang na loob na siya ng malaki dito. Ngumiti ng malambing si Lin Guang at sinabing ang magandang ipakita nilang performance sa torneo ang sapat na kabayaran. Dahil sa encouragement nito, buong pusong tinanggap at hinarap ni Chu Jingming ang hamon. Maya-maya, habang naglalakad sa maaraw na daanan ng campus, tinawagan ni Chu Jingming ang kanyang tiyahin para ialok ang mga tiket. Masayang-masaya itong tumanggap at nabunutan pa ng tinik sa dibdib dahil kanina pa nag-aalala ang pinsan niya kung makakakuha ba sila ng upuan. Dumaan siya sa isang coffee shop at binilang ang natitirang tiket. Balak niyang ibigay ang iba sa kanyang mga kaibigan na sina Sekhuku at Jiang Chuquan, at tila ba nagkasundo ang tadhana. Narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan at nakita niya ang dalawang babae na masayang tumatakbo palapit sa kanya. Masigla silang nagbatian at inilabas niya ang 2 pang golden 100 flowers, isa para sa bawat isa. Labis silang naantig at tuwang-tuwa sa hindi inaasahang regalo, kaya sabay-sabay nilang hinagkan siya sa magkabilang pisngi. Nakangiti sa kanilang lamang, inilabas niya ang mga tiket sa torneo at tinanong kung ilan ang kailangan nila. Excited na humingi si Sekhuku ng 2 para madala niya ang kaibigan niyang si Xiaoya, habang si Jiang Chuquan naman ay isa lang ang kailangan. Nakapulupot ang braso kay Chu Jingming, sinabi ni Sekhuku na hindi siya makakasama sa paghatid sa kanya bukas dahil maaga ang alis nila. Humingi rin ng paumanhin si Jiang Chuquan dahil hindi rin siya makakapunta dahil kailangan niyang kunin ang kanyang level 3 pharmacist exam sa araw na yon. Marahang hinaplos ni Chu Jingming ang ulo ni Jiang Chuquan at binati siya ng good luck. Pinaliwanag niya na mainam lang yun at nangakong magkikita-kita rin silang muli sa Qingshu City para sa mismong event. Pagdating sa dambuhalang Combat Technique Library, nagpasya si Chu Jingming na matuto ng bagong S-Class Spear Technique upang masiguro ang tagumpay. Sa loob ng isang pribadong silid-aralan, inutusan niya ang AI na si Eva na salain ang lahat ng S-Class Lightning Attribute Spear Techniques. Ipinakita ni Eva ang mga holographic files,
Dahil 5 lang ang pagpipilian, pinili ni Chu Jingming ang Thunder-Piercing Demon Killing Spear, ipinaliwanag ng system na ang kakayahang ito ay lumilikha ng kidlat na parang lambat upang pabilisin ang bawat sundot, na nagtatapos sa isang malakas na pagsabog ng kulog. Sobrang nasiyahan siya sa pagiging mapaminsala nito at inutusan si Eva na kunin ang pisikal na kopya ng libro. Agad namang dinala ng isang assistant ang makapal na tomo at seryoso itong pinag-aralan ni Chu Jingming. Matapos ang matinding pag-aaral, ibinawas ng system ang tig 200 ability points ng 3 beses, at kinumpirma na matagumpay niyang nakuha ang beginner level nito. Isinarado niya ang libro ng malakas at napangiti, alam niyang bagay na bagay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban ang ganitong lakas. Sumandal siya at nag-inat, tahimik na pinuri ang galing ng system dahil sa instant learning feature. Napansin niyang mas mahal pala ito kaysa sa kanyang Thunder God Finger, kaya lalo siyang naging sabik na subukan at makita ang tunay na kapangyarihan nito. Dahil hindi pa tapos ang kanyang paghahanda, inutusan niya ulit si Eva na ipakita ang mga pinakabagong A-Class Lightning Combat Techniques. Sa mga lumabas na listahan, nakuha ang atensyon niya ang isang teknik na tinatawag na Lightning Shadow. Gumagamit ito ng enerhiya upang lumikha ng anino o clone na gumagaya sa kanyang mga galaw at atake, na nakakapagbigay ng hanggang 30% na dagdag na damage na maganda para sa sunod-sunod na combo. Na-realize ni Chu Jingming na malaki ang maitutulong nito dahil matatakpan nito ang mga kahinaan o pagkakataon na pwede siyang tambangan habang umaatake. Kapag nagamit ng tama, halos kasing ganda na ito ng S-Class skill. Tinuro niya ang screen at pinili ang Lightning Shadow Technique, at agad itong kinumpirma ni Eva. Kinaumagahan, isang dambuhalang transport airship ang naghihintay sa team sa gitna ng athletic field. Nakatayo malapit sa hagdan, puno ng tuwa si Zhou Ying habang tinitignan ang ganda at disenyo ng kanilang bagong uniforme. Maraming estudyante ang nagtipon para makita sila at mainit na pinalakpakan ang Magic City U, lalo silang nagsigawan para sa Thunder Emperor, hinihiling na huwag siyang magpakita ng awa at talunin ang lahat ng kalaban. Habang umaakyat sa hagdan kasama ang mga kasama, itinaas ni Chu Jingming ang kanyang kamay at kumaway bilang pagsagot sa kanilang suporta. Umugang ang makina ng eroplano at paahon nito sa maaliwalas na langit, opisyal nang nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa torneo. Sa kabilang banda, sa Qingsu City kung saan gaganapin ang malaking event, kinakausap ni Zhu Ping ang mga nakaayos na estudyante, pinaalalahanan niya sila na dahil malapit lang sila sa number 5 Demon Lair, kailangan nilang maging alerto at panatilihin ng seguridad. Inutusan din niya silang maging mainam na host bilang representante ng Qingjing Superpower University. Hindi nagtagal, lumitaw ang sasakyang panghimpapawid ng Magic City U sa himpapawid. Nakita ang pagdating nito at inutusan ni Shapang ang assistant na buksan ang mga ilaw na gagabay sa kanila. Dahan-daang dumapo ang mabigat na sasakyan sa landing pad at nagpaulan ng malakas na hangin. Habang bumababa ang team na suot ang kanilang magkakatugmang mahahabang coat, nagkagulo at natuwa ang mga taong naghihintay. Nakilala agad nila si Kung Shi at Bam Ulong nang may paghanga dahil sa lakas nito na nasa mid-rank tier 4. Pansinin din nila ang nakakatakot na presensya ni Shen Dongling, at sa huli, nakita ng lahat ang huling bumaba, ang mabilis na sumisikat na S-rank, ang Thunder Emperor na si Chu Jingming. Lumabas siya na may kalmado at seryosong mukha, alam na niya sa oras na ito, opisyal nang nagsimula ang laban, at tapos na ang panahon na itinatago niya ang kanyang tunay na antas bilang SS rank.